Isang magandang araw sa bawat isa sa inyong lahat. Nandito po muli tayo upang magkatagpo sa pamamagitan ng YouTube dito sa aking channel. At ako po ay nagagalak na muling makipag-isa sa bawat isa sa inyo, saan mo kayo naroon. At lagi pong hangad ng aking puso na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At ako naman po ay natutuwa sapagkat sa aking pong pagsagap ng balita sa mga kapatiran, mga kaibigan ay sa kabila po ng krisis ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. At pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na sa inyo po mga tahanan ay naandoon ang pagkalinga ng ating Panginoon. Tunay nga po ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. At sa umaga pong ito ay bago po tayo magsimula, katulad ng dati, atin pong hiningin na pangunahan tayo ng ating Diyos. Ay po mo po at manalangin. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nandito sumasamba, tumatakila, napupuri sa iyong pangalan. Kinikilala na ikaw ang source ng lahat ng bagay. Ikaw diyan sa iyong trono ay nakatunghay sa bawat isa upang kalingain ang bawat isa sa amin. Sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng pagpapatawad sa ngalan po ng aming Panginoon at muli mo pong gabayan ang bawat isa sa aming gagawing pag-aaral. Ayan mo pong maragdagan na naman ng kaalaman ang bawat isa upang lalong mapalapit sa iyo ang aming mga kalooban, ang aming espiritu at kaluluwa upang kami patuloy na maging mabuti at mga responsible na iyong mga mamamayan dito sa lupang ito. Salamat po Ama, sumayo po luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakaraang linggo po ay aking ipinagpatuloy ang ating series at pinamagatan natin last week ang ating aralin na kung saan ay tinalakay ko po sa loob ng isang oras. Ito po ay may pamagat na Thy Kingdom Come. Subalit, akin pong bilang pagpapakilala sa subject nito ay kung gaano ito kahalaga. Aking tinalakay ang isang napakahalagang introductory message para maipuunawa kung paano natin maunawaan ang subject nito with regards to the Kingdom of God. At ating pong napag-aralan na pagkatapos po ng Panginoon Jesus na makarating sa kanyang sapat na edad na 30 years old, ay nagsimula siya sa pagmiministeryo dito sa lupa nung kanyang kapanahunan. At pagkatapos po ng pag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, ay matapos siyang tuksuhin ni Satanas at kanyang mapagtagumpayan ang mga tuksong yun, ay nagsimula siya sa pangangaral. At ang unang pangungusap na nagmula sa kanyang mga labi bilang mission statement ay yung pong natagpuan po natin sa Matthew 4:17. Sabi doon, repent for the kingdom of God is at hand. Sabihin, magsisi sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumarating na. At nakita ko natin doon bilang introductory message ay tinalakay ko po yung repent. Kasi napakalago yung salitang yon upang mas maunawa natin yung salitang Kingdom of God o Kingdom of Heaven. At akin pong pinaliwanag sa inyo ang kahulugan ng salitang repent. At ito po ay nangangahulugan ng sa salita pong Griego ay to change our mind. To change our mind. Baguhin ang ating pag-iisip. At sa isang malalim na pag-aaral ay para hubagan sinasabing kung ano man yung ating mga ideology, ating mga belief, philosophy, ay dapat nating kalimutan at talikuran ang baguhin ito sapagkat ang filosofiya at ideolohiyang tinuturo ng Panginoong Hesus ay kakaiba sa ating mga kinagisnang paniniwala. Ang katunayan nga po, si Nicodemo, isa hong pinunong Sanhedrin, isang Pariseo, mataas ang katungkulan dun sa templo ng Diyos, sa relihiyong Judaismo,
na kung saan po ay sila yung nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo ng mga batas ng Diyos. Pero nung dumating po ang Panginoon at ipahayag niya patungkol sa kaharian ng Diyos, ay hindi naunawan ito ni Nicodemo. Kaya nga sabi, nabanggit doon ng Panginoong Isus na, guro ka pa naman, pero hindi mo alam ang aking sinasabi sa iyo. So, kinakailangan si Nicodemo ay magsuko ng kanyang kaisipan, kaalaman, upang pakinggan ang panibagong kalamang nagmumula sa ating Panginoon Hesus. At ang kalamang yun ay patungkol po sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. At kung may pinakamahalaga man pong mensahe na daladala o dinala ang Panginoong Hesus during that time, ay patungkol po ito sa Kingdom of God. At para ho dagdagan ang ating mga kalaman sa bagay na yan, ay nais ko pong basahin ang ating pong talata sa araw nito na masusumpungan sa Lucas chapter 4 verse 43. Luke chapter 4 verse 43. At ito po ang wika sa Luke chapter 4 verse 43. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore I am I sent. Sa Tagalog po, datapat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Tingnan po natin dito ang pronouncement ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, kailangan kong maipangaral ang mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos kung saan dito ako sinugo. Alam po naman natin na ang Panginoon Hesus ay sinugo ng ating Ama sa Langit upang makatawang tao at sabi ho niya dito ay ang kanyang tungkulin ay ipangaral ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po napakahalagang hindi lamang po natin nababanggit yung salitang Kingdom of God sa ating mga pag-aaral, kundi dapat ating hong liwanagin ano ba ang kahulugan nito sapagkat sa kalooban at kaisipan ng ating Panginoon, ito'y napakahalagang subject, yung Kingdom of God. Kaya nga po doon sa Matthew 6:10, which is yun po yung ating sinulang series, yung the Lord's Prayer, na tinawag ding model prayer na sinimulan po natin sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13 at tayo po ay nakatapos na sa verse 9, tayo ay nasa verse 10 kung saan doon po ay nakasulat na Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. At atin pong pinag-aaralan ng mabuti kung ano po ang ibig sabihin ng Kingdom of God. At kung nung isang linggo ay ipinakita natin na ayon po sa ating Panginoon, kinakailangang baguhin ang ating kaisipan, repent, to change our mind, upang maunawaan po natin ang subject nito patungkol sa kaharian ng Diyos. Napakalaga po nito kasi kung hindi po ito mahalaga, hindi ito ang unang gagawin, ipangangaral at mga lalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus ang bagay nito. Sinabi pa nga niya dito sa Luke chapter 4, siya'y sinugo dahil dito upang ipangaral ang mabuting balita patungkol sa paghahari o sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sa araw pong ito ay ating masusing pag-aaralan yung salita pong kingdom kasi naipangako ko po sa inyo last week na atin pong unti-unting pag-aaralan yung tatlong salita. Una, yung meaning ng Kingdom of God, and then yung meaning ng Kingdom of Heaven, and then yung ano bang ibig sabihin ng Kingdom of God. At dito po ay uunahin natin yung kingdom o yung salitang kingdom. Alam po ninyo sa salitang Hebrew, napakahalaga pong unawain natin ang salitang Hebrew sapagkat ang Bible po ay isinulat sa salitang Hebrew, sa Lumang Tipan at saka Aramaic. Gayon din po sa Bagong Tipan, ang ginamit naman po ay Greek, Aramaic and Greek. At kaya nga po kinakailangang tingnan natin sa mga dictionary ng mga Griego at sa dictionary ng Hebrew kung ano ang mga kahulugan ng mga salitang ating mga napapag-aralan. At ito po ang kingdom ay keyword sa ating pag-aaral. At kung titingnan po natin sa Lumang Tipan,
Sa pagkakaliwat po sa salitang Hebrew, ang salita pong kingdom ay may katumbas po ito sa Hebrew na mamlakak. Mamlakak. Na ang ibig sabihin po ng mamlakak ay kingdom o dominion. At ang salita pong kingdom ay nabubuo sa dalawang salita. Actually, maaari ngayon lang po ninyo ito maunawaan at marinig ang pagtuturo katulad ng aking ginagawang ito. Yung pong salitang kingdom ay nabubuo sa dalawang salita. Ano po ito? Yung salitang king at saka yung dom. Ang ibig sabihin po nito ay king, hari, and then yung dom, kung atin pong palalawakin sa original Hebrew word ay pag sinabing kingdom, king dominion. King dominion or king dominates. King dominates or king with a territory. King with territory. Yan po ang ibig sabihin ng kingdom. King dominion, ibig sabihin isang hari na may nasasakupan. King with territory o king dominates. Ibig sabihin, meron pong isang hari na meron pong teritoryo o nasasakupan. Yan ang ibig sabihin ng kingdom. Isang hari na may nasasakupan. Okay? Ngayon, pag atin pong pag-aaralang mabuti, ang salitang ito, pag sinabing kingdom, may hari na may nasasakupan, ito po ang pinakamalapit na pagpapakahulugan sa bagay nito. Ako po ay nakikisang ayon sa isang matalinong pag-aaral ng isang mahusay na mangaral na nagbigay ho ng napakagandang paliwanag pag sa salita pong sa pagpapakahulugan po sa salitang kingdom. Kingdom, a governing influence of a king over his territory, impacting it with his will, his purpose, and intention, producing a citizenry of people who express culture and reflect his nature. I will repeat it. A governing influence of a king over his territory, impacting it with his will, his purpose, and intention, producing a citizenry of people who express culture and reflect his nature. So, sa simpleng pagpapaliwanag, ang salita pong kingdom ay isa pong pamamahala sa pamamagitan ng isang impluensya ng isang hari sa kanyang mga nasasakupan na kung saan ay kanyang ipinatutupad, ipinararating at ipinadadama ang kanyang kalooban, ang kanyang layunin at kanyang nasain upang makapag-produce ng mga mamamayan ng pamayanan ng mga tao na kung saan ay mai-express o maipakikita ang kanyang kultura at makikita rin yung kanyang kalikasan. So, para ho bagang ibig sabihin ay ganito. Kung ako'y isang hari, meron akong nasasakupan, na doon sa aking nasasakupang yaon, ay aking ipinaabot sa kanila, aking itinuturo sa kanila, at ipinararating kung ano yung aking kalooban, at kung ano yung aking layunin at intensyon, at sapagkat nais kong makapag-produce ng isang pamayanan na may mga taong naninirahan doon na kung saan na ipakikita yung aking naising kultura at magre-reflect sa kanilang buhay ang aking kalikasan. So, parang ganyan po ang ibig sabihin ng kingdom. So, kaya po, napakahalaga na maunawaan natin ang salitang ito na may isang hari, pag sinabing kingdom, may isang hari na mayroon pong pamamahala na dapat na tingnan na kung saan itong haring ito ay mayroong kanyang kalooban, mayroong kanyang layunin at nasain na nais niyang iparating, ipatupad ng mga taong kanyang nasasakupan at nais niyang magkaroon ng isang pamayanan na may mga tao na makikita sa buhay ng mga taong ito ang kanyang kultura at ang kanyang kalikasan. Yan ang ibig sabihin ng kingdom. Isang hari na may teritoryo
na may impluensya na nais niyang iparating sa kanyang mga mamamayan ang kanyang layunin, kanyang kalooban, ang kanyang intensyon, at magkaroon siya ng mamamayan na kung saan ang mga mamamayang ito'y ipakikita sa kanya ng buhay yung kanyang kultura, yung kultura ng hari at yung kalikasan ng hari. So, napakalagang maunawaan ng bagay na yan. Ngayon, dumako po tayo kasi ito pong kingdom ay ikinabit po dun sa Kingdom of Heaven. May tinatawag po tayong Kingdom of Heaven. Pag sinabi pong Kingdom of Heaven, ibig sabihin, may isang hari na may nasasakupan o may teritoryong nasasakupan at yung kanyang nasasakupang teritoryo ay yung heaven. Meaning to say, kingdom, yung heaven, yung kanyang, may isang hari na may nasasakop na teritoryo at yung kanyang nasasakop na teritoryo ay tinatawag na heaven. Kung saan, sino ho ba yung hari na ang kanyang teritoryo ay heaven o ang langit? Hindi ho ba yan ang ating Diyos Ama sa langit na nakaluklok sa kanyang trono na kung saan siya ang mag-govern sa kanyang teritoryo? At patutunayan ko po yan sa salita ng Diyos. Dito po sa Psalms 115 verse 16. Babasahin ko po ito sa English at Tagalog. Sabi po rito sa English, "The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth had He given to the children of men." Sa Tagalog po, ang mga langit ay mga langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. So, ipinakikita ho rito yung langit at mga langit. Kasi may tatlong langit ito, yung first heaven, second heaven, and third heaven. Ang sabi niya, yan ay sa Panginoon, yan ang kanyang territory. Pero yung earth ay kanyang ibinigay sa anak ng tao upang kanyang pamunuan. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing Kingdom of Heaven, merong king, which is our Heavenly Father, yung heaven, yung kanyang territory. Okay? Maliwanag po, mga kapatid. Yan po, pag binabanggit po sa Bible ang salitang Kingdom of Heaven, iyan po ang kahulugan. God is the King, and the heaven, yun po yung kanyang territory. Okay? Na kung saan doon siya nagdo-dominate. Okay? Ngayon, doon sa kanyang kahariang yun, ay nagre-reflect yung kanyang will, yung kanyang purpose, yung kanyang intention, at kung anuman ang mga panuntunan sa langit, siya ang nagbibigay. Kasi ang hari po o yung king ay tinawag din pong ruler. Pag sinabi pong ruler, alam mo ninyo, tayo may ginagamit na ruler. Pag sinabing ruler, ano ho ba yung ruler? Di ba yan ang panukatan, panukat, standard po sa pagsukat. Kasi nung araw po, wala hong standard sa pagsukat, kaya ho, may mga taong naka-invento ng ruler na kung saan po ginamit na standard sa pagsusukat. Ngayon, ang hari po ay tinatawag na ruler. Siya yung nagro-rule, siya ho yung namumuno. Pero pag sinabing ruler, ng isang king, siya ho ang nagseset ng standard, straight line, o standard o panuntunan, pamantayan sa kanyang nasasakupan. So, ibig sabihin, ang Diyos bilang ruler ay naglagay ng standard bilang ruler. Nagbigay siya ng standard o panuntunan na susundin ng kanyang mamamayan. Kaya, tingnan ho ninyo dito sa lupa, kung inyong makikita, ang Diyos ay naglagay ng pamantayan at bilang ruler na naglagay ho siya ng panukatan kung saan yun ang dapat sundin mga tao. Later on, madidiscuss po natin yan. Kasi nais ko pong pagtunan ng pansin ng kalawang terminology na malimit po nating nakikita sa Bible. Na napag-aralan natin po kung ano ibig sabihin ng kingdom. Pag sinabing kingdom, king dominates, king with
territory. At pag ikinabit po natin yun sa heaven, kingdom of heaven, ang ibig sabihin, mayroong king na may teritoryo, which is ang teritoryo niyan ay ang heaven. At alam po natin na ang Diyos ang king sa heaven at ang kanyang territory ay ang kalangitan. Ngayon, may nababasa rin po tayo sa Bible na kingdom of God. Ayun nga po ang nakalagay dun sa chapter 6 verse 10 kung saan atin pong tinatalakay ngayon yung sa ating series, Kingdom, Thy will be done on earth as Thy kingdom come. Ayan, Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ngayon, pag sinabi yung kingdom of God, ang ibig sabihin, ang king, which is our God, ay nagro-rule through His influence dito sa lupa. Ibig sabihin, kung siya ay may territory sa langit, tinawag na kingdom of heaven, siya yung king doon, ngayon, siya ay nasa langit. Paano, ang sabi ho sa Psalms 115 verse 16 na ang langit at mga langit ay sa Diyos, yun ang kanyang territory. Pero ang lupa o ang earth ay kanyang ibinigay sa mga tao, sa anak ng tao. Meaning to say, ang nagro-rule, ang namamahala dito sa lupa at nagmamanage ay ang tao. Ngayon, gusto ng Diyos na yung kalooban niya sa langit ay mangyari dito sa lupa. So, paano mangyayari ngayon yan? So, ang ginawa ng Diyos, kinolonize niya ang earth. Paano yung pagko-colonize? Alam ko, maunawaan niyo ito pag bumalik tayo sa history. Noong unang panahon, ang Pilipinas po ay napailalim sa loob po ng maraming daang taon, 400 years, sa ilalim po ng pamumuno ng Kastila. At kung hindi po ako nagkakamali, at ituwid po ninyo kung ako'y magkakamali, bagamat tayo ay kinolonize ng Espanya, ay hindi naman po nakarating dito yung kanilang hari. Nagsugo siya dito ng gobernador na siyang pinagkatiwalaan niya para mamuno dito sa Pilipinas sa mga panahong yon. At kung ano man yung kanyang kalooban doon sa Espanya, kung ano man yung kultura ng Espanya, kung ano yung standard ng Espanya, sa pamamagitan ng kanyang governor na sinugo sa Pilipinas, na sumakop dito sa Pilipinas during that time, ay siya ho ang nag-educate sa mga Pilipino ng mga kultura nila, ng mga kasanayan nila, ng mga kaalaman nila, at ng kanilahong mga batas ay kung anong kalooban ng kanilang hari sa Espanya, ipinarating sa Pilipinas. Kaya kita ho ninyo hanggang sa ating panahon, marami hong kaugalian ang mga Espanyol na daladala po natin. Tingnan ho ninyo yung ating, even nga ho yung ating mga pangalan, hango pa rin ho sa mga pangalang Espanyol. At yan po ay dahil tayo na-colonize ng Spaniard during that time. At ang ating Diyos Ama sa langit, sabi niya, sabi ng Panginoon Jesus nung siya ay makatawang tao at nangangaral patungkol sa karya ng Diyos sa mga tao during that time, sabi niya, kung kayo mananalangin, ganito inyong panalangin. Sabi niyo, Ama namin sumasalangit, sambahin ang pangalan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parang nasa langit. So, ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Ama sa langit, gusto niya mangyari dito sa lupa. Paano mangyayari yun? Ay ang kanyang teritoryo ay nasa langit. So sinugo niya ang kanyang buktong anak ni Jesus upang siyang magparating sa atin kung ano ang kalooban ng ating Ama sa langit. Ngayon, sa pamamagitan ng Panginoon Jesus at ng banal na Espiritu, nagro-rule ang ating Ama sa langit through His influence. Wala siya dito sa lupa, pero yung kanyang impluensya ay nakarating dito through our Lord Jesus Christ and through His Spirit. Kaya po, pag sinabing Kingdom of Heaven, uulitin ko, ang Diyos ang nagro-rule doon sa lugar na yon. Dahil ang Diyos, King, ang territory niya, heaven. Ay ang lupa, ibinigay niya sa tao upang pamalaan. Ngayon, gusto din niyang mangyari sa lupa ang kanyang kalooban. So, sinugo niya ang bugtong niyang anak upang maghari dito, upang maiparating dito sa lupa, sa mga tao, ang kanyang kalooban. At pag ganon ang pangyayari, nagro-rule ang Ama through His influence, through our Lord Jesus Christ and His Spirit, ang tawag doon, Kingdom
of God. Kaya po tinawag na kingdom of God. God is uh, governing through His influence. Siya ho ay namamahala sa pamamagitan ng kanyang impluensya. Wala ho siya dito, pero through His Son and through His Spirit, siya ho ay nakakapag-govern dito sa lupa. Okay? Ngayon, sa salita pong Greek, ang salita pong kingdom ay may katumbas na basilia o sa ibang pagbasa ay basileia. At ang ibig sabihin nito, kingdom, na kung saan po si Kristo ay nagturo patungkol sa bagay na ito. Kaya nga po, sabi niya, siya ay sinugo at siya ay narito upang gawin na ipangaral ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. So, nais ng Panginoon Jesus na maiparating sa tao, ano bang hitsura niyan? Ano ba yung kalooban ng Ama sa langit na gusto niyang ipatupad dito? At nung narito sa lupa ang Panginoon Jesus, ipinakita niya sa kanyang buhay at sa kanyang pagtuturo, ano ba yung kalooban ng Ama? Ano ba yung gustong makita ng Ama sa buhay ng tao? Paano ba dapat magre-reflect ang nature ng Ama, karakter ng Ama sa mga tao? Ipinakita ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay kung ano ba yung reflection ng nature ng God the Father. Kaya nga sabi ko sa Colossians chapter 1, si Kristo ang eksaktong imahen o yung parang sa ating salitang kolokyal siyang eksaktong itsura ng ating Diyos. So, ipinakita ng Panginoong Hesus yung katangian ng Panginoon Diyos Ama sa langit. Kasi yun ang kalooban ng Ama sa langit na magkaroon ng mamamayan dito sa lupa na taglay-taglay yung kanyang nature and culture. Sapagkat ang mundong ito ay hindi po pinaghaharian ng Diyos. Ang lupa ho ito ay ipinamahala sa tao nung lalangin sa Eden si Eva at si Adan. Kaya nga po, sabi dun sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at pamalain natin sila sa lahat ng bagay na narito sa lupa, sa mga hayop, ibon, isda, mga pananim, lahat na ipinaubaya ng Diyos sa tao ang pamamahala. Kaya nga itong lupa ang teritoryo ng mga tao. Kaso lang, supposed to be, kung hindi ho nakasala si Adan, siya ho yung king. Siya yung nagdo-dominate sa lupang ito. Pero yung kanyang yung kanyang role ay naagaw ni Satanas nung siya ay napatokso kay Satanas. Kaya nga ho, ang nagro-rule ngayon sa mundong ito ay si Satanas. Masakit mang pakinggan yan po ang totoo. Kaya nga basahin natin para patunayan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Pakinggan po ninyo ito. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino daw po ang Diyos ng sanlibutan ito? Ang dyablo, na siyang bumulag sa kaisipan ng tao upang hindi makita yung liwanag ng ebanghelyo na siyang ni Kristo na siyang larawan ng ating Diyos. Bilang si Kristo, makikita po natin na nung siya'y subuhin sa lupa, dahil nga, di ba, aking nabanggit sa kanya kanina na ang kingdom ay governing influence of a king over his territory, impacting it with his will, his purpose, and intention, producing a citizenry of people who express culture and reflect his nature. So si Kristo, siya yung eksaktong larawan ng Diyos. Nung siya bumaba sa lupa, ipinakita ni Kristo kung ano ang nature ng ating Panginoong Diyos Ama. Na kung saan po, kung tatanggapin natin si Kristo at paghahariin natin siya sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos,
ay magiging mamamayan tayo ng Diyos. Tayo po ay magiging sakop ng kanyang teritoryo. Kung si Kristo ay hahayaan nating papasukin sa ating puso. Kasi siya yung sinugo ng Diyos upang ipakita at iparating sa atin ang kalooban ng Ama at upang yung impluensya ng Ama ay ng kanyang pag-govern, ang impluensya ng Ama ay maranasan natin. At ang sample ng impluensyang yan, ng katangian ng Panginoong Diyos Ama, ng kanyang kultura, at ng kanyang kalooban ay si Kristo. Kaya nga ho, sa ating panahon, dapat si Kristo ay ating pinag-aaralan. Dapat kinikilala sapagkat siya ho yung ating tutularan. Kaya nga, to become a Christian is to be like Christ. Kapag tayo naging katulad ni Kristo, tayo po ay nakatutupad doon po sa naisin ng ating Diyos Ama na pag-govern sa lupang ito bilang Kingdom of God. At ang kanyang teritoryo, hindi man ang langit dahil dito ay nasa lupa tayo. Kapag tinanggap natin si Kristo at ang pangakong Espiritu ay sumaatin, ang magiging teritoryo ng ating Diyos ay ang ating mga puso. Na kung saan dapat yung culture, yung influence, yung culture at nature ng God ay magre-reflect sa ating buhay. Kasi yun ang kanyang naisin, to produce a citizenry of people who express His culture and reflect His nature. Kaya ho, dapat nating maunawaan ng ano bang ibig sabihin ng Kingdom of God, Kingdom of Heaven. At tayo po ay dapat na napapasakop sa paghaharing ito ng Diyos. Kaya nga doon sa panalangin, sinabi ng Diyos, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Meaning to say, gusto ng Diyos na sa langit, na yung kalooban niya sa langit, yung gusto niya sa langit, ay na kung anumang bagay na magaganda sa langit na nangyayari, gusto niyang mangyari din dito sa lupa. Pero mangyayari lamang yon kung si Kristo'y ating tatanggapin, sapagkat siya yung representative ng Diyos upang maiparating sa atin ang kanyang kalooban. At dito, naisin nga ng Diyos na i-colonize ang earth. Gusto niyang masakop ang earth na ito ng kanyang paghahari. Bagamat siya nasa kanyang trono sa kalangitan, subalit through His influence, gusto niyang maghari dito sa lupa. Gusto niyang agawin, ibalik sa ating mga tao ang pagdodominate sa pamamagitan ni Kristo. Gusto niyang mabawi kay Satanas ang mundong ito. At ito ho ay sinimulan niya nung si Kristo'y mamatay sa krus. Tinubos niya sa kasalanan ang tao upang ang mga tao, kung kikilanlin si Kristo, ay tataglay niya ang kalawalhatian o ang kawangisan ng ating Diyos. Yung original purpose ng Diyos nung lalangin niya ang taong si Eva at si Adan nung hindi pa nagkakasala, gusto ng Diyos na tayo ibalik sa ganung sitwasyon, kondisyon, na ang tao ay malapit sa Diyos, na ang mga tao ang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Sapagkat sa panahon ngayon, ang mga tao ang ginagawa ay hindi ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ang Diyos ang naghahari sa kanilang mga puso. Ang katunayan, tingnan ho ninyo kung ang Diyos ang naghahari sa mga puso ng tao. Aba, bisisano ho ay wala hong patayan, wala hong nakawan, wala hong mga kagalitan, puot, galit sa mga puso. Sapagkat ang kalooban ng Diyos sa Ama sa langit ay hindi ganyan.
Ang gusto ng Diyos ay, ang tao ay, sabi ho sa Galatians 5:21, subalit ang bunga ng Espiritu ay kagalakan, kapayapaan, love, joy, peace. Siyam po yan na kaloob ng Espiritu, na kung saan po, yun ang dapat na mag-manifest sa atin kung tayo na ay pinaghaharian ng Diyos. Palit, tingnan nun ninyo, kung ang Diyos sa pangkalatan dito sa lupa, siya yung naghahari, at hindi sana po nagre-reflect sa lahat ng tao yung nature, yung tinatawag na culture ng Panginoon, na kung saan ay wala hong violence, yung kultura ho sa kalangitan na wala hong violence, na andun ay peace. Gusto ho niyang magkaroon ng peace sa lupa. Subalit, tingnan ho ninyo, may kaganapan po ba ng kapayapaan dito sa lupa? Kahit saan pong bahagi. At tingnan nyo, bawat bansa ang gusto lagi isakupin ang bawat ibang bansa, magkaroon ng malakas na armas upang mag-dominate sa kanyang kasamahang mga bansa upang masakop. Tingnan nyo yung Pilipinas, dahil tayo maliit, gusto sakupin ng China. Ang tao mapaghangad sa kapangyarihan. Hindi ho ganyan ang ating Diyos. Hindi ho ganyan ang nature ng ating Diyos. Hindi ganyan ang karakter ng ating Diyos. Na matakaw sa kapangyarihan, na gustong pumatay, hindi po ganyan. Hindi violent ang Diyos. Kaya nga ho, tama ho ang 2 Corinthians 4:4, na ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas na bumulag sa mga tao upang hindi kinanlin at panampalatayanan ang liwanag ng Ebanghelyo na siyang kalawati ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Kaya ho, tingnan niyo, ang hirap-hirap ipaunawa sa mga tao ang mabuting balita. Hindi nila tanggapin ito. Why? Hindi kasi ang Diyos ang naghahari sa kanilang puso. Kasi kung ang Diyos ang naghahari sa puso ng tao, tatanggapin ng tao ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Yan ho, isang malaking problema ng tao sa sanlibutan ito. Malayo po ang tao sa Diyos. Hindi po nagaganap sa ating buhay, sa buhay ng mga tao, ang paghahari ng Diyos. Kaya nga doon sa panalangin, itinuro ng Diyos na inyong ipanalangin na maghari nawa ang Diyos dito sa lupa katulad sa langit. Na yung kanyang kalooban sa langit ay mangyari dito sa lupa. Nais ng Diyos Ama na magkaroon ng pamumuno sa lupa through His influence. Sa pamamagitan ng kanyang impluensya. At ang impluensyang yan, si Kristo at ang banal na Espiritu ang nagpaparating at nagpapakita sa atin yan. Kaya nga po napakahalaga na si Kristo ay ating kilanlin at tanggapin ang banal na Espiritu, sapagkat ang Espiritong ito ang sinugo ng Diyos upang manahan sa ating puso at maghari sa atin, upang tayo bigyan ng panibagong pagkatao. Pagkatao na naaayon sa wangis ng Diyos, na may kabanalan at may pag-ibig, may katuwiran, may katarungan. Sa atin pong panahon, wala iyan sa maraming tao. Yan po ang patunay na hindi ang Diyos naghahari sa tao. Kaya nga ang Panginoong Hesus, nung siya'y pumanawag dito sa lupa, nung siya'y pumunta sa lupa at suguin ng Diyos Ama, gusto niya na maipangaral ang paghahari ng Diyos. Gusto niyang maipaliwanag sa mga tao kung gaano kaganda ang kaharian ng Diyos. At gusto ng Panginoong Hesus na ang mga tao pumasok sa kaharian yan. Kaya nga sinabi niya doon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya nga po doon, nais ng Panginoon na unahin ng tao ang pag-unawa sa katuwiran at sa kaharian at katuwiran ng Diyos. Sapagkat pag naunawaan ng tao ang paghahari ng Diyos, magkakaroon po ng tunay na kapayapaan, pag-ibig sa buhay ng tao. At magre-reflect sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoong Diyos, na kung saan
hindi maghahari sa ating puso ang galit, ang puot, kundi pag-ibig at pagpapatawad. Ganyan ho kahalaga na maunwa ng tao ang kingdom of God. Kaya ho yan ang prioritize ng Panginoong Hesus nung siya ay magministeryo sa lupa. Kaya yan ang unang pananalitang namutawi sa bibig ng Panginoong Hesus. At yan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 4:43. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. Sa Tagalog, dapat sinabi sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Kaya pala si Kristo ay sinugo upang ipangaral ang paghari ng Diyos, upang maganap dito sa lupa ang pag-govern ng God the Father through His influence at mag-create, mag-produce ng citizenry of people who express the very culture and reflect His nature. The culture of God and the very nature of God ay mag-reflect sa buhay ng tao. Kaya tingnan po ninyo, marami pong mga taong kumilala sa Diyos ang nagpapatotoo. Napapanood po natin sa TV, nakikita ho natin sa mga dyaryo, mga magazine, yung mga binago ng Diyos na kumilala sa Panginoon na nagpapatotoo na sila'y bago na, nawala na yung dating pagkatao. At mapapansin po natin, nagre-reflect na sa kanila ang karakter ng ating Diyos. Dati sila ay masakim, ngayon mapagbigay. Natutuwa ako, si Pacquiao, siya isang halimbawa na madali nyo maunawaan ang ibig kong sabihin. Si Pacquiao, sinabi niya sa kanya pa to, siya ay babaero, sugalero, lahat na, sinabi niya. Pero ngayon hindi na. Bakit? Tinanggap na niya si Kristo Jesus. Pinaghaharian na siya ng Diyos. Dumating na sa kanyang puso ang kingdom of God. At nagre-reflect na sa kanya ang wangis ng ating Diyos na dati wala sa kanya. Alam mo ninyo, sa ating bansang ito, kailangan sa buong mundo na maghari ang Diyos. Na maunawaan ng bawat isa sa atin na mayroong isang hari na kung saan ay ating Diyos. Na nagnanasang gusto niyang maiparating, iparanas sa atin dito sa lupa ang kanyang kalooban, ang kanyang layunin, at ang kultura sa langit. Makita dito sa lupa. At yung karakter ng Diyos makita sa buhay natin. Unti-unti. Katulad ko po. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Unti-unti niya akong binabago. Yung dati kong buhay, malayong-malayo na. Tinalikuran ko na, kilala ako ng aking mga kapatid, ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kung sino ako noong araw. Pero hindi na ako ganoon ngayon. Binago na niya ako sapagkat si Kristo'y hinayaan kong maghari sa aking puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. The kingdom of God ay nasa aking puso. Kaya ako ngayon nangangarap upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos at maabot ang maraming tao upang ang mga tayo magbago ng pag-iisip, layuan ang masamang pamumuhay at sundin ang kalooban ng Ama sa langit. Na maghari sa ating puso ang pag-ibig sa kapwa, ang pagmamahal, ang pagmamalasakit. Makita sa atin ang kabanalan, ang paglayo sa kasalanan, sapagkat yan ang mukha ng karakter ng ating Diyos. Hindi ko sinasabing ako'y perfecto na. Patuloy akong binabago ng Panginoon.
Subalit sa ganitong patutuko, maipararating sa inyo kung anong ibig sabihin. Kingdom of God. Sa aking pagtatapos, muli ko pong uulitin. Kingdom, pag sinabi yung kingdom, king dominates. King with territory. Isang haring may teritoryo. At pag sinabi natin kingdom of heaven, meaning to say, may isang hari na ang teritoryo ay ang langit. Sino yon? Ang ating Diyos Ama na nakauluklok sa kanyang trono sa langit. Teritoryo niya ang langit. Kingdom of God. Our God the Father, He is ruling through His influence dito sa lupa. Pinadala niya si Kristo para yung kanyang influensya ay maramdaman natin sa pamamagitan din naman ng kanyang Espiritu. At maipaturo sa atin at maipakita sa atin kung ano ba yung culture of heaven. Ano ba ang mga bubuting bagay na dapat na ipararating dito sa lupa. Sa susunod po nating pag-aaral ay tatalakayin pa po natin ito ng karagdagang pag-aaral. At nawa po ay naunawaan ninyo. Ako po yung umaasa na inyo pong siseryosohin ang pag-aaral nito. Ang tanong ko po sa inyo, nagkahari na po ba sa inyong puso ang ating Panginoon? Are you part of the kingdom of God? Did you receive our Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord? Have you already received the promise, the Holy Spirit, na kanyang pinangako? Na kapag tinanggap natin ang Panginoon Jesus, ipasusuguin niya ang banal na Espiritu upang maghari sa ating puso at magbunga ito sa ating buhay. Kaibigan, mga magulang, kung hindi mo pa ito nagagawa, hindi masakit man ang katotohanan, tanggapin. Hindi ka pa bahagi ng kingdom of God o kaharian ng Diyos. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung tatanggapin mo si Jesus, paghaharian ka ng Diyos. Sinabi ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Narito na ang paghahari ng Diyos. Mararanasan mo yan kung tatanggapin mo si Jesus. Salamat. Tayo mananangin. Ama naming banal, kami po ay lumalapit sa iyo. At sa panalangin ito, idinudulog ko sa iyo ang bawat isang nanonood at nakikinig sa programa ito. Kung hindi pa niya kilala at tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, Lord, I pray na kanyang tanggapin, ipaunawa po sa kanya ang araling nabanggit kanina at aming pinag-usapan. Hayaan mo po ang iyong paghahari ay maramdaman niya. Yung iyong influence, pamula dyan sa langit, ay maramdaman dito sa lupa. At mararamdaman lamang namin yon kung paghahariin namin sa aming puso si Kristo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Lord, kausapin mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Katukin mo po ang bawat isang nakikinig at nanonood ngayon. Hayaan mo po na yung banal Espiritu ay makapasok sa kanilang puso upang magkaroon siya ng buhay na pinaghaharian at maranasan nila ang kagandahan ng kaharian ng Diyos. Salamat po, Ama. Iniiwan ko po sila sa iyong harapan at hinihiling ang pagpapala sa kanilang lahat. Pagpalain mo po sila. Ilayo sa karamdaman. Pagpalain sa kanilang pangangailangan at patuloy na bigyan ng uhaw sa pag-aaral sa iyong salita at gutom sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa mayong luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa loob po ng 48 minuto ng ating pag-aaral. Sumayo po ang pagpapala ng Panginoon. May the loving grace of our Heavenly Father, may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with you always. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. God bless you. To God be the glory.